Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinagsamang weather at earthquake update ngayong October 12, 2025 Sunday. Sa ngayon wala pang aktibong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo sa mga paparating na weather disturbance. Ayon sa pinakabagong datos mula sa mga international weather models, posible ang pagbuo ng isang low pressure system sa silangang bahagi ng bansa sa mga darating na araw. Kapag ito ay lumakas at pumasok sa PAR, may tsansang maging isang tropical cyclone. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Easterlies pa rin ang kasalukuyang dominanteng weather system sa silangang bahagi ng bansa. Madalas itong magdala ng mainit at maalinsangang umaga, pero kasunod nito ay mga pagulan at thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Aurora at Quezon, aasahan ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides. Samantala sa Metro Manila, Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Caraga at Davao Region, magiging bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may localized thunderstorms. Ang ganitong mga biglaang ulan ay karaniwang nangyayari sa transition period ng panahon, kaya't mahalaga pa rin ang kahandaan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, mananatili rin ang localized thunderstorms, kaya't patuloy ang paalala ng mga otoridad na maging alerto. Ayon sa trajectory forecast ng mga international models, ang posibleng mabubuong low pressure system ay kikilos pahilagang kanluran at posibleng mag-intensify bilang tropical storm kapag nakapasok sa ating teritoryo. Mataas ang posibilidad na ito ay dadaan malapit sa extreme northern Luzon o Taiwan area, pero marami pang maaaring magbago sa direksyon at galaw nito. May posibilidad ding bumaba ang track nito at direktang makaapekto sa northern o central Luzon, kaya't dapat tutukan ang mga susunod na ulat dito sa ating channel. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin ang mga lindol na nangyari nitong mga nagdaang araw. Nitong Saturday, October 11, dalawang malalakas na lindol ang naitala, isa sa Zambales at isa sa Surigao del Sur. At ngayong araw ay nagpapatuloy pa rin ang aftershock sequence sa Mindanao. Bandang 5:32 p.m. kahapon, isang magnitude 5.0 tectonic earthquake ang tumama sa east-southeast ng Cabangan-Botolan Corridor sa Zambales. Malalim ang lindol, nasa 100 kilometers, kaya bagamat walang malaking pinsala, ramdam ito sa Pampanga, Central Luzon at NCR. Pagkatapos ng main shock, naitala rin ang isang magnitude 2.7 na aftershock malapit sa Botolan. Bandang 10:30 p.m., isang mas malakas na lindol naman ang tumama offshore ng Caguay-Tandag sa Surigao del Sur. Ayon sa inisyal na sukat, nasa magnitude 6.0 hanggang 6.2 ito at may lalim na 50 hanggang 60 kilometers. Ramdam ito sa Surigao, Davao Region, Caraga at mga karatig probinsya. Mabuti na lamang at walang tsunami alert na inilabas. Ang pagyanig na ito ay konektado pa rin sa matitinding lindol na tumama noong Friday, October 10 sa Davao Oriental, ang magnitude 7.4 na lindol sa umaga at ang mid-6 magnitude event sa gabi. Simula noon, sunod-sunod na ang mga aftershock na umaabot pa rin hanggang ngayon. Ang lindol sa Zambales ay hiwalay sa Mindanao sequence at kaugnay ng Manila Trench System, kaya't mas malawak ang felt intensity kahit minimal ang pinsala. Sa ganitong mga sitwasyon, laging tandaan ang mga pangunahing paghahanda. Siguraduhing ligtas ang loob ng bahay, alisin ang mga bagay na madaling mahulog o gumulong, maghanda ng go bag na may tubig, pagkain, flashlight, power bank, first aid kit at dokumento. Makinig lamang sa opisyal na abiso ng PVOX kung nasa coastal area, maging alerto sa pagbabago ng antas ng tubig at sundin ang evacuation order ng LGU kung kinakailangan.